Sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa mundo ngayon, saan mo ginugugol ang iyong libreng oras? Inuubos mo ba ito sa pagpe-Facebook, sa TikTok, sa Mobile Legends, o sa Netflix? Hindi mo ba alam na ang mga ito ay pamamaraan ni Satanas upang ma-distract ka mula sa totoong nangyayari sa paligid? At para maging busy ka at mawalan ng oras na makapag-aral ng Biblia? Coincidence lang ba na ang lahat ng mga ito ay mayroong mga mensaheng okulto? O kaya'y nagpro-promote ng mga gawaing labag sa utos ng Diyos? Alam mo bang ang pinakamalaking panlilinlang na ginawa ni Satanas ay ang kumbinsihin ang buong mundo na hindi siya totoo? Kaya't habang busy ka sa pagti-TikTok, busy rin si Satanas sa pagpapatakbo ng mundong ito sa pamamagitan ng mga kabal o elitista at napasok na nila ang lahat ng aspeto ng lipunan mula sa pamahalaan, sa edukasyon, sa reliyon, sa showbiz, at maging sa larangan ng medisina. At habang busy ka sa paglalaro ng Mobile Legends, hindi mo alam na ang mga iniidolo mong artista ay naibenta na ang kanilang mga kaluluwa kay Satanas at isasama ka rin nila sa impyerno sa pamamagitan ng panghihikayat sa iyo na magpatatak ng 666. At habang busy ka sa panonood ng mga palabas sa Netflix, hindi mo napapansin na kinukutsa ka na pala ng mga elitista dahil ipinapakita na nila sa iyo ang kanilang mga plano para sa isang New World Order in plain sight nang hindi mo namamalayan. At habang mahimbing ka sa pagkakatulog, ang mga elitista ay gumagawa ng mga giyera, terorismo, riot at mga epidemya upang makontrol ang mga tao sa pamamagitan ng takot. Ang mundong ito ay isang malaking entablado, kaya't kahit sino man ang iboto mo o maupo sa pwesto ay paniguradong hawak na ng mga elitista at sumusunod lamang sa mga mandato nila. At para sa kanila, tayo ay mga useless eaters lamang. Kaya mula pa noon ay unti-unti na nilang binabawasan ang populasyon sa pamamagitan ng mga processed foods, mga kemikal ng beauty products, sigarilyo, alak, polusyon, weather manipulation, mga sakit na gawa ng tao o anumang paraang maisip nila upang mapanatili ang populasyon ng mundo under 500 milyon. Kaya't kung sa palagay mo'y may concern talaga sa iyo ang gobyerno, ay dyan ka nagkakamali. At sa gagawin nilang Great Reset, wala ka ng sariling pag-aari at masaya ka pa rin. Yan ba ang buhay na gusto mo? Isang alipin ng mga elitista habang buhay? Hindi po pagmamayari ng gobyerno ang ating katawan. Dahil ito ang templo ng Diyos. Kaya bakit ka magpapasakop sa isang gobyernong hawak ng mga elitista? At susunod sa mga pinunong hindi makadiyos? Mag-isip ka kapatid. Hindi sa Roma, chapter 13 verse 1, nakabase ang iyong kaligtasan. Tunay ngang si Satanas ang Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito at binulag niya ang isip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya habang buhay kong pupurihin ang Diyos sapagkat binuksan niya ang aking mga mata sa katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hallelujah! Kaya hinihimok ko rin kayo mga kapatid na alamin ninyo ang totoong nangyayari sa paligid dahil ang ating mainstream media ay ipapakita lamang sa inyo kung ano ang nais silang ipakita. Binabaliktad nila ang lahat at tinatawag na masama ang mabuti at mabuti ang masama. Kaya't kung may magmalakas loob na magsiwalat ng totoo ay tatawagin agad nila itong fake news o kaya ay conspiracy theory at ibablock ang mga posts o ide-delete ang mga channel na nagbababala sa mga tao. At ganoon ang nangyari sa lahat ng aking mga dating channel.